Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Bukod sa politika, kaliwat kanan na aksidente, karahasan, iskandalo at malalaking aktibidad din ang kinaharap ng bansa sa papalipas na taon. Ano-ano ang mga yan? Alamin sa report na binusisi ni Christopher Tirambulo. Sa pagpasok ng taong 2023, maraming pagsubok ang kinarap nating mga Pilipino. Bumulaga kaagad ang aksidente ng pagbagsak ng Cessna Plane 206 sa bahagi ng Sierra Madre sa Isabela noong Enero 24 at makalipas ang 44 na araw ay natagpuan na ito, ngunit patay na lahat ang mga sakay nito. Pero sa kasagsagan ng paghahanap sa Cessna Plane 206, bumagsak ang isa pang eroplano na Cessna Plane 340 at natagpuan ito sa bunganga ng Bulkang Mayon sa Albay. Hindi pa natatapos ang Pebrero nang lumubog ang cargo vessel MV Princess Empress sa karagatang sakop ng bayan ng Nawan sa Oriental Mindoro noong Pebrero 28 dahil sa malalakas na hampas ng alon. Patay naman ang 27 pasahero ng motorboat Aya Empress matapos tumagilid sa Laguna Lake na sakop ng Binangonan Rizal nitong Hulyo 27. Nasunog naman ang motor vessel Lady Mary Joy 3 sa kasagsagan ng paglalayag nito sa karagatang sakop ng Balok-Balok Island sa bayan ng Haji Huntamad sa Basilan nitong Marso 30. Papalo sa 33 individual ang nasawi na karamihan ay walang suot na life jacket o kaya natrap sa nasusunog na barko. Tumagal naman ng 36 na oras ang malaking sunog na tumupok sa Manila Central Post Office sa Loton, Maynila gabi ng Mayo 21. Bukod sa aksidente, nagkaroon din ng kabi-kabilang mga krimen. Marso 4 ng pagbabarilin sa kanilang sariling bahay ang gobernador ng Negros Oriental na si Roel Degamo na ang tinuturong utak sa krimen ay si dating Negros Oriental 3rd District Representative Adolfo Arnie Teves Jr. at ngayon ay nagtatago na sa Timor-Leste. Sumambulat din ang kalunos-lunos na sinapit ng 3rd year chemical engineering student ng Adamson University na si John Matthew Salilig na ibinaon sa isang bakanteng lote sa lungsod ng Imos sa Cavite noong Pebrero 28. Mainit din ang mga mata sa mga mamamahayag matapos patahimikin ang dalawang radio broadcaster na sina Crescencio Adovino Bulquirin sa Oriental Mindoro at ang pagbaril patay habang umeere kay Juan Humalon o mas kilala sa tawag na DJ Johnny Walker sa bayan ng Calamba sa Misamis Occidental nitong Nobyembre 5. Bagay na mariing konenda na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng National Union of Journalists of the Philippines. Nagulantan din ng lahat noong Disyembre 3 ng pasabuga ng gymnasium ng Mindanao State University sa kasagsagan ng misa na kumuha ng 4 na buhay at ikinasugat ng 50 individual. Kaliwat kanan din ang mga viral video ng road rage na naganap ngayong taon. Pinakauna ang Quezon City Road Rage kung saan nasagi ng pulang kotse ang isang siklista sa kahabaan ng Quezon Avenue. Sa galitang driver ng kotse na si Wilfredo Gonzales, kinasahan niya ng baril ang biker na si Alan Bandiola. Gayunpaman, sa kabila ng mga aksidente, trahedya at kabi-kabilang mga krimen, may good news pa rin dahil naging matagumpay ang pagbabalik ng Jesus is Lord Church Worldwide sa Luneta Park para sa selebrasyon ng ika-45 anibersaryo nito makalipas at 3 taon dahil sa COVID-19 pandemic. Matiwasay din ang pagdaraos ng barangay at Sangguniang Kabataan Elections na ginanap nitong Oktubre dahil naging mapayapa at maayos ang nasabing mga aktibidad. Christopher Tirambulo, Newslight.